Greetings, dear learners. Welcome to an enriching day of knowledge and growth. Today, we embark on a fascinating journey into the world of the Philippine Constabulary, semi-military national police force. As we begin, I encourage you all to prepare for an immersive experience of learning and enjoyment. Let's dive into the content of this video with enthusiasm and an open mind. Before we proceed, remember to prioritize your safety at all times. Now, let's begin our exploration of criminology and law enforcement administration. May you always be blessed and guided on your learning path. Thank you for joining Teacher Lumaban's YouTube channel. Let's make this learning experience truly remarkable. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Structure and focus. The Philippine Constabulary operates as a semi-military organization and serves as the national police force. Its primary focus includes handling insurrections, mass disturbances, and large-scale banditry rather than everyday aspects of regular police work such as crime detection and traffic control. Deployment and responsibilities. With units stationed throughout the islands, the constabulary is responsible for maintaining peace and order. This is generally achieved indirectly by overseeing local police forces. However, when local forces are incapable of managing a situation or crime, the constabulary intervenes directly to resolve the issue. Jurisdiction and authority. The constabulary has extensive jurisdiction across the Philippines, allowing it to take control of local police units upon the request of local officials, the head of the constabulary, or the President of the Philippines. This can occur even against the wishes of the local citizenry. Furthermore, the constabulary can operate in chartered cities and municipalities without prior permission or notification to local police forces and officials. This broad authority, while intended to ensure swift action, has been subject to misuse for political purposes, leading to distrust among local police, officials, and citizens. Istruktura at focus. Ang Philippine Constabulary ay kumikilos bilang isang semi-militar na organisasyon at nagsisilbing pambansang puwersa ng pulisya. Kasama sa pangunahing focus nito ang paghawak ng mga insurrection, kaguluhan sa masa, at malakihang banditry kaysa sa pang-araw-araw na aspeto ng regular na gawain ng pulisya tulad ng pagtuklas ng krimen at kontrol sa trapiko. Deployment at responsibilidad. Sa mga unit na nakatalaga sa buong isla, ang constabulary ay may pananagutan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ito ay karaniwang nakakamit ng hindi direkta sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga lokal na puwersa ng pulisya. Gayunpaman, kapag ang mga lokal na puwersa ay walang kakayahang pangasiwaan ng isang sitwasyon o krimen, ang konstabularyo ay direktang namagitan upang malutas ang issue. Jurisdiction at authority. Ang konstabularyo ay may malawak na jurisdiksyon sa buong Pilipinas na nagpapahintulot dito na kontrolin ang mga lokal na unit ng pulisya sa kahilingan ng mga lokal na opisyal, ang pinuno ng konstabularyo o ang Pangulo ng Pilipinas. Ito ay maaaring mangyari kahit talabag sa kagustuhan ng lokal na mamamayan. Higit pa rito, ang constabulary ay maaaring gumana sa mga chartered na lungsod at munisipalidad nang walang paunang pahintulot o abiso sa mga lokal na puwersa ng pulisya at mga opisyal. Ang malawak na awtoridad na ito, habang nilayon upang matiyak ang mabilis na pagkilos, ay napapailalim sa maling paggamit para sa mga layuning pampulitika na humahantong sa kawalan ng tiwala sa mga lokal na pulis, opisyal, at mamamayan. Relationship with local police. The relationship between the constabulary and local police forces, especially the Manila Police Department, has been contentious. Jurists argue that the law granting the constabulary police jurisdiction throughout the Philippines conflicts with another law that grants the Manila Police Department jurisdiction over the city of Manila. This legal ambiguity has led to potential conflicts, such as the near clash between the constabulary and the Manila Police Department before the national elections of 1953. Training and effectiveness. The constabulary provides in-service training to city and municipal police forces. However, the effectiveness of this training is often questioned, as it primarily consists of military drills rather than focusing on the everyday needs of local police work.
The heavily militarized nature of the constabulary makes it more suited for discouraging insurrections and tackling large-scale banditry than fulfilling the broader scope of regular police duties. Conclusion. In summary, the Philippine Constabulary's role as a semi-military national police force is centered around combating insurrections and large-scale banditry. Its extensive jurisdictional powers, while intended to maintain peace and order, have been subject to abuse, leading to strained relationships with local police forces and potential conflicts. The training programs, focused on military drills, raise doubts about its ability to effectively handle everyday police work. Ultimately, the constabulary's significant military character renders it most suitable for addressing large-scale threats to public safety. Relasyon sa lokal na pulisya. Naging kontrobersya ang relasyon sa pagitan ng constabulary at lokal na puwersa ng pulisya, lalo na ng Manila Police Department. Ang mga hurado ay nangangatwiran na ang batas na nagbibigay sa constabulary police jurisdiction sa buong Pilipinas ay sumasalungat sa isa pang batas na nagbibigay sa Manila Police Department ng jurisdiction sa lungsod ng Maynila. Ang legal na kalabuan na ito ay humantong sa mga potensyal na salungatan, tulad ng malapit na sagupaan sa pagitan ng constabulary at ng Manila Police Department bago ang pambansang halalan noong 1953. Pagsasanay at pagkabisa. Ang constabulary ay nagbibigay ng in-service na pagsasanay sa mga puwersa ng pulisya ng lungsod at munisipyo. Gayunpaman, ang pagiging epektibo ng pagsasanay na ito ay madalas na pinagdududahan dahil ito ay pangunahing binubuo ng mga pagsasanay sa militar sa halip na tumuon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng lokal na gawain ng pulisya. Ang sobrang militarisadong katangian ng konstabularyo ay ginagawa itong mas angkop para sa panghinaan ng loob sa mga insurrection at pagharap sa malakihang banditry kaysa sa pagtupad sa mas malawak na saklaw ng mga regular na tungkulin ng pulisya. Conclusion. Sa buod, ang tungkulin ng Philippine Constabulary bilang isang semi-militar na pambansang puwersa ng pulisya ay nakasentro sa paglaban sa mga insurrection at malakihang banditry. Ang malawak na kapangyarihang nasasakupan nito habang nilayon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ay napapailalim sa pang-aabuso na humahantong sa masikip na relasyon sa mga lokal na puwersa ng pulisya at mga potensyal na salungatan. Ang mga programa sa pagsasanay na nakatuon sa mga pagsasanay sa militar ay naglalabas ng mga pagdududa tungkol sa kakayahan nitong epektibong pangasiwaan ang pang-araw-araw na gawain ng pulisya. Sa huli, ang makabuluhang karakter ng militar ng constabulary ay ginagawa itong pinakaangkop para sa pagtugon sa malalaking banta sa kaligtasan ng publiko. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, law enforcement administration. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.